DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong gabulan, 1 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes na tayo ngayon, March 11, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 3 security ng NAIA sinibak dahil sa isyu ng tanimbala. 35 pasahero sugatan sa bangka ng 2 bus sa EDSA Carousel kagabi. Leader ng Kamara tiniyak na matibay ang kaso ng EJK laban kay BP Sara. Magamang Digong at BP Inday hinamon na humarap sa ICC at patunayang wala silang kasalanan. Mga senior citizen sa Maynila maaari nang i-claim ang kanilang 3,000 pisong allowance. Mapanganib na heat index hindi mararanasan ngayon sa anumang panig ng bansa ayon sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, walang lugar sa bansang makararanas ng dangerous heat index ngayong araw, March 11. Ayon sa Pag-asa, 41 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na inaasahang mararanasan sa Masbate, Catarman, sa Northern Samar at Zamboanga City. Itinuturing pa rin itong nasa ilalim ng extreme caution level dahil posible pa rin magdulot ito ng heat cramps at heat exhaustion. Samantala, 16 hanggang 19 na bagyo ang inaasahang papasok pa sa bansa ngayong taon. Ayon kay Analisa Solis ng Pag-asa, 6 hanggang 13 bagyo ang posibleng pumasok sa PAR mula Marso hanggang Agosto. Tibak na sa pwesto ang 3 personnel ng Office of Transport Security dahil sa umano'y aligasyon ng tanimbala. Ayon kay Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation, epektibo simula kahapon March 10 ang termination ng nasabing mga personnel. Pero hindi na nito binanggit pa ang mga pangalan ng mga nasibak na matauhan ng OTS. Nagbunsod ang kaso sa nag-viral na video ng 69 na taong gulang na biktima na si Ruth Adel na muntik nang hindi makaabot sa kanyang flight patungong Vietnam. Base sa reklamo ng biktima, nasa boarding gate na sila nang lapitan sila ng OTS personnel kung saan nakita nila ang sinasabing anting-anting. At ikinagalit naman niya ito dahil sa dapat sa unang bahagi pa lamang ng screening nakita na ang umano'y anting-anting o bala. Sinabi ni Dizon na hindi nito kinukonsinte ang mga kahalintulad na gawain. Ano pa rin magsampa ng kaso ng biktima ng umano'y tanimbala scheme sa Ninoy Aquino International Airport. Ito naman ang kinumpirma ng complainant na si Ruth Adel at ang anak nitong si Kai sa programang Balansyado matapos na mag-viral sa social media ang pagharang sa kanila ng 3 airport security personnel para i-check ang kanilang bag. Kwento ni Kai, pinagtataka nilang mag-ina kung bakit hindi kaagad sila hinarang ng sa security check pa lamang kung totoo ngang may dala silang basyo. Hindi rin nila tugma ang ipinakitang scan image ng airport personnel sa laman ng handbag ng kanyang ina. Pinapakita po nila sa amin yung scan dun sa cellphone. Ito po yung na-scan daw po sa bag namin. O sa handbag daw po ng mama ko. Eh, nung nakita ko po, wala naman pong susi na gano'n yung nanay ko. Wala rin naman pong basyo ng bala yung pinakita ko naman po sa kanila. Magtataka ka nga po kasi kung bakit wala po yung rosary doon sa in-scan. Eh metal po 'yun. So may susi din po doon na hindi naman po ganoon yung keychain ng mama ko. Kaya sabi nga po namin, parang hindi naman yan yung namin, hindi naman yan yung bag namin. Bunsod nito, nakikipag-ugnayan na anya sila kay Transportation Secretary Vince Dizon para sa mga susunod nilang legal na hakbang. Actually, we are talking about taking legal actions na rin po. Sinong secretary ang kausap nyo?
Si Secretary Vince, Sa DOTR. Yes po, nakausap po namin. Yes Very po. good, very good. Tumawag Okay. po siya sa amin para ipaalam po yung magiging action po and yung decision po niya or resolution po niya dun sa pangyayari. And na-mention na rin naman po niya na tutulungan niya rin po kami kung ano yung like Aha. na masampahan or mabigyan din po ng Opo. Alam mo ninyo, na justice yung pangyayari. Ay sana nga po ay madala na itong mga kuminsan yung mga taga-OTS, akala mo rin kasi ng mga hari din eh. Di ba? Yan ang action man. Bilis aksyon. Yan si Secretary Vince Dizon. Tuloy mo lang yan, Sek, ha? At maraming matutuwa dyan ho sa mga ginagawa ho ninyong pagdidisiplina sa mga hindi karapat-dapat na magtrabaho dyan sa NAIA. Sugatan ng 35 pasahero matapos na mangyari ang aksidenteng sangkot ang dalawang bus sa EDSA Carousel kagabi. Sa report ng MMDA Metro Base, dakong alas 9:45 ng gabi nang sumalpok ang pampasaherong bus ng Admiral patungo itong monumento sa bus ng Earth Star na may kaparehong ruta. Nangyari ang naturang aksidente sa bahagi ng Guadalupe dahilan upang maudlot din ang biyahe ng iba pa't magdulot na matinding traffic. Mabilis namang responde mga tauhan ng MMDA at agad na inalis ang dalawang nagkabanggaang sasakyan. As of 11 p.m., maluwag na ang daloy ng trapiko sa nabanggit na lugar. 6 na alagang aso ang natusta sa sunog sa barangay San Dionisio, Parañaque City. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog dakong alas 9:50 ng gabi, Linggo sa Espiritu Compound. Umabot ang sunog na ikalawang alarma, tumagal ito ng halos 3 oras. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, nasa 10 hanggang 15 pamilyang nasugunugan, pero wala namang iniulat na nasawi o nasugatan matapos na matupok ng apoy ang 8 bahay. Kaya lang nadali nga po ang 6 na alagang aso. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog na umabot din ng ikatlong alarma. Nasabat naman ng 29 million pesos na laga ng marijuana at kush oil sa loob ng 2 balikbayan bags na dumating sa Manila International Container Port o MICP mula Canada. Ayon sa mga tauhan ng Bureau of Customs, Intelligence and Investigation Service, idiniklarang naglalaman ng mga used household goods at personal effects ang 2 karton. Ang isa sa mga kahon ay natuklasang naglalaman ng mahigit 9,000 gramo ng kush o high-grade marijuana at 1 litro ng liquid substance, habang ikalawang kahon naman ay may lamang mahigit sa 11 gramo ng kush. Mariing kinundina ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang modus ng mga smuggler ng illegal drugs at paggamit ng mga balikbayan boxes. Habang naharap naman sa patong-patong na kaso ang consignee nito. Good news sa taga Maynila, ha? Maaari nang i-claim ng mga residenteng senior citizen ng Maynila ang kanilang allowance na 3,000 piso bawat isa para sa unang quarter ng taon. Sinimula na ng Manila LGU ang payout para sa naturang assistance o allowance simula pa kahapon. Nasa 200,000 senior citizens sa lungsod ang tatanggap ng kanilang dobleng buwanang allowance. Ayon kay Mayor Hani Lacuna, nagawa nilang doblehin ang allowance sa mga lolo't lola sa 1,000 pesos per month dahil sa epektibong revenue collection at maayos na pamamahala. Sinabi pa ni Mayor Lacuna, lahat ng allowance na ito ng mga Manilenyo ay galing sa kanilang ibinayading buwis. Noong October 2024, nilagdaan ni Mayor Hani ang isang ordinansa na nagdodoble sa buwanang allowance ng mga senior citizen mula 500 pesos patungong 1,000 pesos. Katumbas ito na 1,000 piso buwanang pensyon na binibigay ng DSWD sa mga mahihirap na senior citizen. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing na trabaho dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association.
Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo naligo gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Hindi ho kasama yung ano. Hindi ho kasama yung biglang ano. Andali, ayusin ko lang yung mic. Nasagi. Ayan. Ito na ho yung mahiwagang tunog natin. Ano yung ating mahiwagang tunog na yan? Talaga mahirap na hirap kayong masagot yan. Oo. Magkano na ngayon? 25,000. 24 kahapon eh. 25 lang kasi wala naman ng Biyernes. 24 lang kahapon. 25 ngayon. Ayan. Ito na natin. Ang inyo pong masagot. Clue? Sus, yun pa rin yung clue. Actually, nahulaan ho yung first item at saka yung second item at saka yung prinsipyo ng P6. Yun nga lang, hindi pa sila nagpapang-abot. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. So, isang beses lamang po pwede mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan klaro ha. So, galingan ho ninyo ang sagot. Nang sa gayon manalo ho tayo ng 25,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! May matibay na testimonial evidence ang kaso ng extrajudicial killings laban kay Vice President Sara Duterte na isa sa 7 articles of impeachment kaya't naniniwala ang isang miyembro ng House Prosecution Panel na mauuwi ito sa conviction. Kinumpirma ni Manila Representative Joel Chu, ang miyembro ng House Prosecution Panel, chairperson ng House Committee on Good Government. Ang Article 5 sa inihaying impeachment ay patungkol sa pagkakasangkot ni BP Inday sa high crimes kabilang daw ang murder at conspiracy to commit murder kaugnay ng war on drugs sa Davao City noong ito'y alkalde pa ng lungsod. Kinatotohanan naman ito ng isang dating pulis sa Davao na si Arturo Las Cañas. Sinabi ni Chua na kung hindi siya nagkakamali, nasa Article 5 ito ng kanilang impeachment complaint. Ang presensya niya ng direktang testimonyang ito ang magpapalakas sa kaso laban sa Vice Presidente. Nang matanong kung kumpiyansa naman ang prosekusyon na magre-resulta sa conviction ng kaso kaugnay ng extrajudicial killings, sagot naman ni Chua, tama po kayo. Paliwanag niya ang reklamong impeachment ay masusing binuo at pinili mula sa orihinal na reklamo laban sa Vice Presidente at tinitiyak ang mga alegasyon ay meron lamang sapat na ebidensya upang maisali. Kumpiyansa din ang isang miyembro ng prosecution panel ng Kamara de Representantes na lalo pang tumibay ang impeachment case laban kay BP Inday Sara matapos na matuklasan ang pangalan na Piatos Lim, Renan Piatos at Xiaomi 8 na inilistang tumanggap ng confidential fund. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, lalo lamang pinatibay ang mga kahinahinalang transaksyon sa mga alegasyong mali ang paggamit ng pondo ng Vice Presidente. Nakahanda ang House Panel na ipresenta ang mga acknowledgement receipt at iba pang dokumento bilang ebidensya oras na magsimula ng impeachment proceedings sa kaso. Una nang hiniling ng House Prosecution Panel na mabigyan na ito ng kwarto sa Senado na magsisilbing tanggapan ng kanilang grupo habang isinasagawa ang impeachment trial. Ayon kay Chua, ang pagkakaroon ng nakalaang silid ay makatutulong upang mapabilis at mapahusay ang kanilang paghahanda para naman sa paglilitis. Pumasa ang House Prosecution Team na hindi maantala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng ulat na may warrant of arrest na ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, tuloy-tuloy lamang ang impeachment trial maliban na lamang kung ihihirit na padaluhin ang Vice Presidente sa paglilitis. Saan po paniniwala tuloy-tuloy naman ang impeachment trial unless of course hingin yung kanyang presensya
So, kung kinailangan yung kanyang presensya, dun medyo siguro magkakaroon ng problema. Kasi kung wala naman po siya, kung hindi naman po siya uma-attend, po pwede po kasi nakalagay po sa rules na i-enter po na not guilty. So, pwede pong tumuloy pa rin po. Kaugnay nito, nakatagda namang magpulong ngayong araw ang prosecution team para pag-usapan ang paghanda lalo pat baka makaapekto sa impeachment process ang development mula sa International Criminal Court. Wala pang natatanggap na kopya ang Malacanang ng sinasabing warrant of arrest na inilabas daw ng International Criminal Court o ICC laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang nilinaw ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Kaugnay ng sinasabing red notice mula sa Interpol ang umano'y arrest warrant ng ICC laban sa dating presidente. Ayon kay Castro, hindi nila makumpirma ang impormasyon hanggat wala silang nakukuhang pisikal na kopya ng arrest warrant. Pero sakali anyang may makuha na silang opisyal na kopya, agad naman itong isa sa publiko. Paliwanag ni Attorney Claire, hindi na miyembro ang bansa ng ICC. Pero may iba't ibang opsyon naman ng ICC para iparating sa pamahalaan ang warrant of arrest kung meron man silang in-issue. Pwede niya ito ipadala sa Office of the President, sa Department of Justice o sa bansa kung saan naroroon ngayon ang taong subject ng arrest warrant. Hindi po namin ma-confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy nung warrant of arrest. Ang sabi po kasi ng DOJ, since hindi po tayo miyembro ngayon ng ICC, may mga options po kasi ang ICC kung paano nila ito ipapaserve. Samantala, naniniwala naman sa miyembro ng House Prosecution Panel na dapat nang harapin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court at doon patunayan na wala silang kasalanan gaya ng kanilang sinasabi. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa sa 11 miyembro ng House Prosecution Panel at tagapangulo ng House Committee on Good Government, kapwa-abogadong Magamang Duterte, kaya naiintindihan nila ang pagharap ng kaso ang pinakamainam na hakbang para linisin ang kanilang pangalan. Ginit pa na mababatas ang prosesong legal ng ICC ay hindi naman otomatikong nangangahulugang may sala na sila at dapat samantalahin ang dating Pangulong oportunidad upang depensahan nito ang sarili sa isang hukom na walang kinikilingan. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito ang sugatan matapos mahulog sa creek ang isang jeep sa Top Eastern Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. 7 ang sugatan matapos mahulog ang isang jeep sa isang creek sa bayan ng Top Eastern Samar. Nangyari residente alas 4 ng hapon sa National Highway, Barangay Nato, Top Eastern Samar. Kinagamot ngayon sa ospital ang driver ng jeep na si alias Lucio, 57 anyos, may asawa, retiradong Army residente ng Barangay 4 Poblasyon kan Avid Eastern Samar. Sugatan din ang mga pasahero na isang 4 anyos na bata ng Barangay Batiawan, Taf, Kiko 33 anyos, engineer ng Barangay Batiawan, Joy, self-employed babae ng Barangay Batiawan, alias Lucy, 59 anyos, OFW ng Barangay Carolina, Can Avid, Lina, 22 anyos, estudyante sa Kalohiyo ng Barangay Santa Monica, Oras, Eastern Samar, at si Rod, 44 anyos, ng Barangay Carolina, sa Naturang Bayan. Sa investigasyon ng PNP, nakasakay mga biktima sa naturang jeep nagbibiyahe sa National Road ng aksidenteng malak ang manibida ng sasakyan at hindi na makontrol ang naturang sasakyan kaya nahulog ito sa isang creek sa tabi ng daan dahilan ng magtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima. Agad naman itong tinakbo sa Taft District Hospital para malapatan ng kaukulang lunas. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Yan po yung sinasabi natin na dapat matigil na yun ng non-appearance na smoke belching, yung testing. Di ba? Na smoke belcher lang yung smoke belcher. Yung ano tawag nga doon?
Basta, hindi dumadaan ho doon sa MBIC, Motor Vehicle Inspection Center. Nang sa gayon, ma-check ho yung posibleng problema sa brake, sa manibela, at sa mga, hindi lang pati ho yung mga ilaw Doon ho ma-check, that's the only way. Secretary Vince, habang meron ho yung mga center na non-appearance, asahin ho natin, mas marami pa hong kalhintulad na aksidente. Magandang umaga, Pilipinas! Mumblers at sidecar ng mga pasaway na motorista kinumpis ka sa Olongapo City, sinira ng lokal na pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Tinatayang humigit kumulang sa 500 iligal at maingay na tambucho at 11 sidecar mula sa mga pasaway na motorista sa lungsod ng Olongapo ang winasak ng lokal na pamahalaan kahapon. Ang pagsira sa mga ito ay bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Muffler Act upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Olongapo. Ayon sa mga otoridad, ang mga tambutyong sinira ay nakumpiska sa sunod-sunod na operasyon laban sa mga motorista na patuloy na gumagamit ng maiingay na tambutyo sa kabila ng ipinagbabawal ito. Nasa 488 na piraso ng tambutyo at 11 sidecars ang sinira sa pamamagitan ng pagdurog ng heavy equipment mula sa engineering office pagkatapos ng traditional flag raising ceremony kahapon araw ng Lunes. Samantala, hindi titigil ang lokal na pamahalaan sa kampanya laban sa mga lumalabag sa batas upang matiyak ang kaayusan sa lungsod ng Olongapo. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Comilang. May kababa kakayuhan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Pinasiniya naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kauna-unahang pinontohang Social Civic Center sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Ang dalawang palapag na gusalin ay ginastusan ng 50 million pesos ng PAGCOR. Pakikinabangan ito ng mga residente ng 15 barangay ng Mamburao at mga kalapit na munisipalidad. Pinangunahan ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano at PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Ramon Stephen Villaflor ang pagpapasinaya sa naturang bagong gusali na magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Pero ayon kay Governor Gadiano, todo ang kanilang pasasalamat sa PAGCOR. Kasi bukod sa ito'y magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad, pagka naman alam bagyo, walang iba pang mga natural calamities, magagamit ito para sa mga socio-civic activities. Sinabi din ng gobernador na pwede nga din itong parentahan sa iba't iba pang mga activities kung saan makakalikom sila ng dagdag na pondo para sa maintenance ng gusali. Ayon naman kay Villaflor, ang nasabing proyekto sa Mamburao ay bahagi ng commitment ng PAGCOR para sa community development at nation building. Abay, congratulations muli sa ating mga kaibigan dyan po sa PAGCOR, kay Chairman Al Tenco. Ayan kumusta na ho kayo? Kumusta na yung mga taga Mindoro? Sa mga taga Ormin, magandang umaga ho sa mga taga Oriental Mindoro, lalong-lalo na kay Ma'am Joanna Valencia. Si Ma'am Joanna Valencia po ang baguhang politiko na nagbuklod dyan ho sa mga politiko dyan po sa Oriental Mindoro sa paglalayong mawakasan na yung problema nila. Pagkatagal-tagal ng problema ng kawalan ho ng pagsulong ng mga negosyo dahil po sa problema sa kuryente. Ayan, Good morning kay Ma'am Joanna Valencia ng Oriental Mindoro. Magandang umaga, Pilipinas! Lumobo naman sa 2.56 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Nitong 2024, mas mataas ng 17% kumpara sa 2.19 trillion pesos noong 2023. Sa datos ng Bureau of Treasury, sa kabuuang inutang, 1.92 trillion o 75% ay galing sa lokal na mga nagpapautang, habang 641.17 billion pesos naman ang mula sa dayuhang pinagkakautangan. Kabilang sa mga inutang ng gobyerno ang 1.11 trillion na fixed rate treasury bonds, 584.86 billion pesos na retail treasury bond at 224.28 billion pesos na treasury bills. Kapanlabas na utang naman, yung mga foreign loan natin, 271.34 billion pesos manggagaling sa multilateral institution, 113.59 billion pesos naman sa project loans at 256.34 billion pesos sa dollar bond issuance. Dahil dito, pumalo na ng 16.05 trillion ang kabuuang utang ng bansa nitong 2024 at umabot naman sa 16.31 trillion pesos
nito lamang Enero ng 2025. Bahagi po ng mga loan na yan ay yung pong mga pinamimigay na ayuda sa mga nangangailangan. Ayuda pa more! Ay, sus, may ginoong buhay to. Top 3 most wanted person ng Burgos, Pangasinan. Naharap sa kasong 6 counts of rape arestado. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuwasan, Kuyang Angel. Alas 12:15 ng madaling araw kahapon na sa kote ng PNP sa barangay Puguruwak, Burgos. Ang suspect na kinilalang si Dennis Balonso, 37 anyos, top 3 most wanted person, may asawang magsasakat residente ng nasabing barangay. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Bonald Paragas, ang pagkasakote sa suspect ay sabisya ng warrant of arrest mula sa RTC Branch 70 Burgos, Pangasinan sa kasong rape 6 counts na may petsang March 5, 2025 kung saan walang piyansang ipinagkaloob ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon inasa custodial facility ng Burgos Police Station ng suspect at hinihintay na lamang ang ilalabas na commitment order ng hukuman upang mailipat ang suspect sa BGNT. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, sa ika-80 anibersaryo ng United Nations, nanindigan naman si Senator Lauren Legarda na tulungan ng organisasyon na matugunan ang mga napapanahong mga hamon. Binuri ni Legarda, isang climate resilience at environmental sustainability advocate, ang misyon ng UN. Sinabi ni Senator Legarda, naging angkla sa nakaraang 80 taon ng UN sa Global Solidarity at naging plataforma kung saan makadudulog ang madla. Matagal na ang katuwang ng UN si Senator Legarda na naiposisyon ang bansa bilang isang leader sa climate action at disaster risk reduction. Nakapagpasa rin si Senator Legarda na maraming batas sa alinsunod sa environmental goal ng UN tulad ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Climate Change Act of 2009, ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, ang People's Survival Fund Act of 2012, isang batas na nangunguna naman sa paglalaan ng pondo sa mga vulnerable community. Paliwanag ni Legarda, pinangunahan niya ang climate change mitigation dahil sa ang Pilipinas ay isa sa pinaka-mapanganib na bansa sa mundo dahil nga sa banta ng climate change. Nakasalalayan niya ang ating buhay sa mga konkretong aksyon at pagpasa ng mga makabuluhang batas, pati na ang pakikipagtulungan sa ibang bansa. Sa gitna naman ng lumalabong kaso ng dengue, binigyan din ni Senator Amy Marcos ang pangangailangan ng agarang pangkilos mula sa mga lokal na pamahalaan at pambansang ahensya upang mapuksa ang sakit, lalong-lalo na sa mga lalawigan at mga liblib na lugar. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, sinabi ni Senator Amy, dapat palakasin ang mga rural health unit at tiyakin na may koordinasyon sa barangay level, mula nurse, doktor, barangay health workers hanggang sa iba pa na nais na tumulong para maiwasan ang mas malalang kaso ng dengue. Dapat na niyang dagdagan ng suporta sa mga rural health unit sa pamamagitan ng sapat na budget allocation para sa kanilang medical supplies, dengue test kits at mga gamot na kinakailangan sa agarang gamutan. Ayon kay Senator Amy, hindi dapat hintayin pang lumala ang sitwasyon bago kumilos kaya't kailangan ng agresibong preventive measures tulad ng regular na cleanup drives, fogging operation at awareness campaign sa mga komunidad. Bilang bahagi naman ng kanyang Amy Solution programs, patuloy na itinutulak ng Presidential System ang hakbang para sa mas epektibong public health response, lalong-lalo na sa mga probinsya kung saan kadalasang kulang sa kagamitan at kaalaman ang mga komunidad. Palakasin natin ang ating mga rural health units. Merong tinatawag ng mga super rural health units na pwedeng dumating ang mga espesyalista, yung mga doktor na talagang nakakaalam at saka yung lab services na mobile para matesting. Kasi marami sa probinsya hindi nila alam na dengue na pala yun. Kung ano-ano lang iniinom, akala may sakit lang, masama ang pakiramdam, may lagnat, dengue na pala. Kaya yung pagtetest ng blood cells, importante yon. So bago ang lahat, gawan natin ng paraan na yung ating rural health units ay matibay at kayang-kaya para sa level pa lamang ng RHU na sasagip na yan. Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Baka may mga importanteng lakad ho kayo ha. Magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Nakaparada ang backup car ni Abra Governor Joy Bernos, hinagisa naman ng granada. Ako, painit ang politika. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdabigat. Romy. Pagkatapos agisa ng granada ang main entrance ng PNP sa Magallanes Street sa Zone 5 Banguet Abra kahapon na madaling araw, hinagisan naman ang hindi sumabog na granada ang nakaparadang backup car ni Abra Vice Governor Joy Bernos sa DMGS Trading sa National Highway, Barangay Ubog, Lipcan, Banguet. Bandang alas 9:30 kagabi ayon kay Vice Governor Joy Bernos pagkatapos ng makabuluhang araw na pakipagpulong ng kanilang Asenso team sa mga opisyal ng Abra Provincial Police Office. Happy hour na sana. Subalit biglang may naghagis ng granada sa nakaparada nitong backup car, subalit hindi pumutok. Binigyan din ni Bernos na kung balak siyang sindakin at ng kanyang pamilya na labanan ng pag-aapi at kalupitan sa mga Brenyos, hindi sila mapapagod na lumaban para sa kanilang kababayan para makamit ang kapayapaan, respeto at kalayaan. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP sa naturang insidente na muling gumimbal sa mga Brenyos. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Aguina. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis, laundry day today ha. Mainit po ang panahon kaya walang dahilan para hindi ho tayo maglaba. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang Southern sa Pride? Easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Umapila ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal sa Commission on Elections turuan ang mga producer ng TV series, partikular na ang Batang Quiapo. Gaya ng isang beauty pageant contestant ng isang noontime show. Tawag na ito ng kanyang factual error sa isang eksena na nagpapakita ng premature campaigning o maagang pangangampanya. May eksena ho kasi doon na ginampanan ni Albert Martinez bilang mayor daw ng Maynila. At si Chandy Romero naman bilang Vice Mayor at binabanggit ang salitang premature campaigning. Ayon kay Macalintal, bagamat fiction lamang ang naturang palabas, mahalagang malaman na walang nakasaad sa batas na nagbabawal sa maagang pangangampanya. Ilang beses na rin na niyang sinabi mismo ni Comelec Chair George Garcia na hindi naman bawal ang maagang pangangampanya dahil hindi pa naman kandidato ang mga nagpapakita ng mas maaga. Kahit nga daw si Manila Mayor Hanny Lacuna siguradong ayaw makitang tila ignorante sa eleksyon ang kanyang mga opisyal, lalo't karamihan sa nasabing episode ay sinasabing puro election-related scenes at ginanap pa man din sa Manila City Hall. Imbestigahan na ng Commission on Elections ang mga impormasyon tungkol sa umano'y pamimigay daw ng pera kapalit ng pagboto sa mga kandidatong sumama sa campaign rally sa Hong Kong. Inatasan ni Comelec Chairman George Garcia ang kanyang mga tauhan na tutukan ang nasabing usapin. Kabilang sa ginawang hakbang ng poll body ang pakikipag-ugnayan sa konsulada at hinihikayat ang mga inalok o mano'y nakatanggap ng pera na lumantad sa Comelec. Base sa ulat, may namigay daw ng pera sa Hong Kong para sa vote straight na mga kandidatong nagtungo sa campaign rally ng PDP laban. Binara naman ang Malacanang pahayag ni dating Pangulong Digong Duterte na wala itong kasalanan sa harap ng balitang may warrant of arrest na ang International Criminal Court laban sa kanya.
Sa press briefing sa palasyo, ipinaalala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inamin mismo ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado at ng Kamara na utos niya sa pulisya noon na hikayatin ang mga suspect ng war on drugs na manlaban. Ayon kay Castro, hindi makatuwiran ang tila pagpapanggapan ng na inosente. Ang dating Pangulo gayong maraming pamilya ang sumisigaw ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang kaanak dahil sa madugong tughang. Hindi rin pinalampas ni Atty. Castro ang biro ng dating Pangulo sa mga taga-OFW na kung siya man ay tuluyang makukulong, mag-ambaga ng mga ito para makapagpatayo ng kanyang ribulto. Ang pagdideklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Ay, hirap talaga mag-joke, ano? Inaasahang magbabalik na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw, March 11, Martes. Ito ay matapos ang kanyang 5 araw na pagbiyahe sa Hong Kong sa gitna ng may spekulasyon na posibleng tumakas daw ito. Palabas dahil nga sa ulat na meron ng warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court. Ayon sa tagapagsalita ng dating Pangulo na si Atty. Harry Roque, darating ganap na alas 4:30 ng hapon ang dating Pangulo sakay ng Cathay Pacific Flight na may biyaheng Hong Kong. Lalapag ito sa NAIA Terminal 3. Nauna nang dumating naman o mauna naman sa kanyang pagdating ang Vice Presidente si Inday Sara dahil mas maaga ang biyahe nito pabalik ng Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang tiyak na impormasyon kung gaano katotoo na naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating Pangulo. Kung yun pong matatandaan, pati ang Solicitor General nagsabing, ala namang ganun. Ala naman silang natatanggap ng anumang impormasyon galing sa ICC. Change of leadership sa ilalim ng transition period ng BARM, normal lamang ayon naman sa UPAPRO Secretary na si Secretary Galvez. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Kaugnay sa mga alingas-ngas na kumakalat sa social media na umano'y may kaguluhang mangyayari sa pagpalit ng liderato ng BARM, pinabulaanan ng Malacanang sa pamamagitan ng pahayag mula kay Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang umano'y mga walang basehang balita na ito mula sa iilan lamang. Sa public statement naman mula kay UPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr., normal lamang umano ang transisyon na ito sa panahong dapat paghandaan ng Bangsamoro government ang mahalagang yugto. Ito'y ang nalalapit ng first parliamentary election ng BARM sa Oktubre nitong taong kasalukuyan na kailangan umanong mapagtuunan ng pansin ni outgoing ICM Ibrahim bilang chairman ng MILF at bilang presidente rin ng MILF political party ang UBJP. Ayon pa rin kay Galvez, ang pag-appoint ng Pangulong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Makakwa bilang bagong BARM Interim Chief Minister ay higit umanong magpapatibay sa pundasyon ng pamumunong unang itinatag ni outgoing ICM Ahod Alhaji Murad Ibrahim, kung saan nailatag ang malawakang transformasyon ng BARM region. Habang si ICM Makakwa o Sami Gambar ay gumanap din sa mga napakahalagang role sa Bangsamoro Peace Process and Governance at bilang Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o itong BF-MILF, naging instrument din siya sa transition ng MILF mula sa revolutionary institution patungo sa political organization. Sinisiguro rin ni BARM spokesperson Kabsek Aslin Pindatun na buo ang liderato ng BARM, buo ang MILF at magpapatuloy ang delivery of services and programs ng Bangsamoro government sa ilalim ng pamunuan ng bagong appointed Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Sukran, at congratulations sa iba pang mga itinalaga ng Malacanang na magiging bahagi pa rin ng Bangsamoro Transition Authority. Actually, karamihan nito mga nire-appoint, ano, sina Said Manggishek, Kadil Monera Sinulinding Jr., Dr. Sinulinding, Ali Bangkola Sulaiman, Attorney Paisalin Pangandaman Tago, Attorney Nabil Alpantan,
Alspar Haili Duzman, City Pahani Sinantok, Uyub, Muhammad Shade Yakub. Congratulations at syempre isa po sa mga natutuwa dito ay ang Class Mapitagan kung saan kaanib po si Attorney Nabil Tan. Boss Nabil, congratulations ha. Ipagpatuloy mo lang ang mga mahalaga mong nasimulan dyan po sa BARM ha. Oy, teka nga pala, birthday din pala ng isang mapitagan, isang gwapong mapitagan, si George Regis. Si George Regis po naman ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Binabati ka ng mga poging mapitagan. Lalong-lalo na si Boss Dante Balaw, ha? O kaya lang, meron naman din tayong hindi kagandahang balita. Pumanaw na pala si General Oka Calderon, dating PNP chief po, ano ha? March 8 nang ito po'y pumanaw at ang kanya pong internment ay March 14 sa Friday po ito. Ang labi po ay nasa Heritage Park dyan po sa Taguig ba yun? Yung Heritage Park. Basta nasa Heritage Park, ano? Tingnan na lamang ho ninyo, no? Taguig, Heritage Park Taguig. Nandun ho nakaburol ang labi ni General Oka Calderon. Naging PNP chief din ho natin. Isa yun sa mga magagaling nating naging PNP chief. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga suki natin dito sa Quezon City, sa mga suki natin sa Edmonton, Alberta, Canada. Good morning ho sa inyo. Good morning din po kay Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. At saka syempre sa ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Si Boss Manny, si Tita Cora, Sir Junior Bao, si Tita Lloyd, si Sir Art, at saka si Ma'am Linda. Kumusta na po kayo, ha? At syempre, magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City, ha? Ayan. At, speaking of mga projects, ha? Alam ba ninyo yung San Juanico Bridge, ano ha? Ang construction pala ng San Juanico Bridge ay noon pang 1969. Di ba? Hanggang ngayon yung San Juanico Bridge, di ba? Nakatayo pa yan. Pinakikinabangan pa rin. Naikumpara lamang ho natin dito ho sa sandali. Ayan. Para mas maayos yung detalye natin. Okay. Ang San Juanico Bridge ay tinayo noong pong 1969, natapos ang construction 1973. Ang cost pala niyan $22 million, 154 million pesos. At nagbukas noong July 1973. Nagkaroon ho yan ng mga konting retrofitting at mga repair, pero hanggang ngayon po functional. Yung controversial naman Kabagan Santa Maria Bridge, nagsimula ang construction niyan panahon pa ho ni Pinoy, ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2014. Noong 2018, pinatigil ang construction niya kasi nga nakitaan ho ito ng problema dahil substandard daw ho yung ilang mga ginamit. Substandard. Hindi ho lang sinabi na design yung problema Substandard yung ilang mga ginamit. Kung nagtipid at gumamit ng substandard, saan napunta yung pera? Kaya pinatigil yan ni dating Pangulong Digong. Tsaka nung panahon ni Secretary Mark Villar, hindi ho pinatuluyan. Nagtuloy lamang ho yan nitong 2023. Katunayan, dinagdagan pang pondo. Umabot po ito ng 1.225 billion pesos. Ang inauguration ay nangyari noong February 1, 2025 at February 27, 2025 nag-collapse ang ilang bahagi nito dahil daw po sa overweight yung dumaan na truck. Wala, nakwento lang. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman, magandang project naman sa Quezon City. Tingnan ho ninyo yung project sa Quezon City. Before, ito yung binabanggit natin na proyekto ng isang congressman dyan po sa Quezon City. Sinimulang ipatayo ito pag-upo niya. Kaya lang, nagka-problema. Kasi ayaw payagan ng City Hall. Bakit ito kanyo? Ito pala maraming problema, tsaka obstruction, at higit sa lahat wala ho siyang building permit.
So sa nakalipas na 3 taon, nakatayo po yan dyan, nakatiwangwang. Hanggang nung banggitin ho natin recently na, Kong, ano ba tong project mo ito? Bakit naman nakatiwangwang pa hanggang ngayon? Ayan. In fairness, eto na ho siya ngayon. Pinatanggal na ho. Tinanggal na ho. Tinanggal na ho yung mga itinayo doon, mga itinayo doon, ayan, tinanggal na, inalis na, ayan, matapos nating punahin, bakit nga ba nagsimula ng proyekto nang hindi naman nakakuha pa na ng building permit, ayan, tinanggal na in fairness. Kawawa naman yung contractor nito, na nag-advance. Sus, may ginoong buhay ito. Yan ho ay proyekto ng isang magaling na kongresista natin, halal na opisyal ng bayan, dyan po sa Quezon City. Ayan, tingnan na lamang ho ninyo, andun ho yung pangalan niya sa mga gilid-gilid. Kaya hiyang-hiya siya dito sa project, pinademolish na lang. Kasi nga hindi matapos-tapos yung project. Ayan, ay, sus, may Ginoo. Samantala, dito naman sa Tagaytay, at ito, napakagandang bahay. Kanina kayong bahay naman kaya ito? Mabuti pa itong bahay na ito, natapos in less than 3 years, ano ha? Kagandang bahay. Sabi ho sa isang magazine, ang may-ari daw po niyan ay isa ring congressman. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, check na lamang ho ninyo. Senator Bong Revilla nagpasalamat sa Pangulong BBM sa personal na pangangampanya para sa alyansa candidates. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Good morning, Raymond. Pinasalamatan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. si Pangulong Bongbong Marcos sa personal nitong pang-endorso at pangangampanya para sa mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas na kanyang kinabibilangan. Dahil sa tiwala ng Pangulo ay nangako itong kanyang pag-ibayuin ang mandato sa paggawa ng mga panukalang batas para sa ating mga kababayan. Sa kanilang Grand Rally na isinagawa sa Pili, Camarines Sur noong Biyernes, ay napasana all ang Pangulo sa nakitang suporta pa rin ng ating mga kababayan kay Revilla nang tinawag ang kanyang pangalan. Kaya't nagbiro pa ang Pangulo na sana ay nag-artista din siya noon. Dito nabanggit ang mga batas na inakda ng Senador sa kasalukuyang Kongreso, kabilang ng Expanded Centenarian Law at ang No Tuition, No Exam Policy sa lahat ng mga eskwelahan. Kasabay ng pangako nito na ipagpatuloy ang paggawa ng mabatas para sa kapakanan ng mga mahirap, matatanda at mga mag-aaral. Pagkatapos ng Bicol Region ay susunod na susuyurin ng mga alyansa senatorial candidates ang Eastern Visayas na magtatapos sa isang grand rally sa Tacloban City sa araw ng Biyernes, March 14 na pangungunahan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DCRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Nanawagan naman si Senator Bongo ng agaran at masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang 9 na buwang gulang na sanggol sa Tagbilaran City, Bohol. Ito'y dahil sa medical neglect sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital na pinatatakbo ng Department of Health. Sinabi ni Senator Go, nakakagalit, nakakadismaya ang sinapit ng sanggol. Nakakasakit daw po sa puso na kailangang may mamatay dahil lamang sa kapabayaan. Ginit ng tiniguriang Mr. Malasakit, walang Pilipino ang dapat na dumanas ng ganoong kapalaran dahil sa kapalpakan ng healthcare system. Nag-viral ang FB post ng ina ng baby na si Maricel Igang. Sinabi nitong 3 beses niyang dinala sa ospital ang anak matapos na dumanas ng lagnat, pagsusuka at pagtatae noong March 2. Ngunit tinanggi nito dahil sa hindi naman daw kritikal ang kaso. Ano ba naman yan? Hinimok ni Senator Go ang Department of Health na magsagawa kaagad ng patas, masusing investigasyon at dapat lamang managot ang mapapatunayang responsable sa naturang trahedyang sinapit ng bata. Ay, sus meo. Pero alam mo ninyo, isa ho talaga sa mga dahilan kung bakit marami hong sumusuporta kay Senator Bongo. Yung mga malasakit center na naipatayo sa iba't ibang panig po ng kapuluan. Tumatak yan sa taong bayan. Inilarga naman ng National Food Authority ang 10 bilyong pisong modernization program na naglalayong mapaganda ang pag-iimbak ng bigas, pagtatayo ng mga bagong kiskisa ng bigas, pag-upgrade sa mga pasilidad para sa pagpapatuyo ng palay upang maayos na makabawi at madagdagan din ang kita ng mga magsasaka.
Ang inisyatibang ito ay pinondohan sa pamamagitan ng inilang pondo ng gobyerno. Kalahati ng budget ay naaprubahan noong nakalipas na taon at ang natitirang kalahating 5 bilyong piso naman ay inilaan para sa rice mill, drying facilities at iba pang mga proyektong pang-infrastruktura nakabilang din sa kasalukuyang pambansang budget. Bilang bahagi ng pondo noong nakalipas na taon, 1.5 billion ang gagamitin para sa pagkukumpuni ng mga ginagamit ng mga bodega upang masigurong mapapanatili ang pag-iimbak ng dekalidad ng palay at bigas. Ang natitirang 3.5 billion naman ay gagamitin para sa karagdagang 800,000 metric tons ng storage capacity sa susunod na taon. Halos doble ito ng kasalukuyang kapasidad ng National Food Authority. Bilang karagdagan naman sa pagpapahusay ng mga bodega, may 5 bilyong pisong pondo rin para naman sa kiskisan ng palay, patuyuan at mga silos. Natututok sa pagpapalakas ng processing efficiency, mapataas ang recovery rate ng mga bigas at higit na mapahusay ang kabuhayan ng mga magsasaka. Binigyan din naman ng PDP Laban Senatorial Aspirant si Attorney Jimmy Bondoc na ang tunay na giyera sa katiwalian at may panalo lamang ito kung may ipapanalo lamang ito kung magkakaroon ng reforma sa mga proseso ng gobyerno at paglilinis sa pambansang budget. Ayon kay Attorney Bondoc, maaaring maging madugo ang war on corruption kung saan maraming masasaktan at hindi ito basta-basta masusolusyonan dahil bahagi ito ng ating kultura at kung minsan maging ang pinakamalalapit sa atin ay kasangkot dito. Binigyan din ni Attorney Bondoc na masakit ang katotohanan kailangang harapin. Marami sa ating mga kababayan, alam man nila o hindi, ay nakikinabang sa sistematikong korupsyon mula sa mga kontratang pampamahalaan hanggang sa minanang yaman na galing sa hindi patas na pamamaraan. Kahit anya mabubuting tao, dahil sa paraan ng laro noon ay naging bahagi na rin ng sistemang ito ang realidad na dapat nating harapin. Pangunahing panukala ni Attorney Bondoc ang digitalization ng buong proseso ng paggawa ng batas, lalong-lalo na sa pagbuo at pagpasa ng national budget. Dapat niyang masiguro na imposibleng magkaroon pa ng insertion o panlihim na pagbabago sa mga panukalang batas habang ito ay dumadaan sa Kongreso. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4 na umaga, suportado naman ang Comadrona Party List. Ang panawagan ng mga senior citizen na huwag na silang pagbayarin ng taunang real estate tax para sa kanilang tahanan. Ayon kay Comadrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gomalia, hindi lamang ito usapin ng pera kundi malasakit, respeto at katarungan sa mga lolo't lola na sa buong buhay nila'y naglingkod, nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Binigyan din ni Attorney Gomalia na karamihan sa mga matatanda ang hindi na regular na kumikita at umaasa na lamang ang ilan sa kanilang katiting na natatanggap na pensyon. Ang iba na may nakadepende na lamang sa suporta ng kanilang anak o pamilya. Hindi na niya dapat pinoproblema pa ng mga senior citizen ang pagbabayad ng buwis para sa kanilang bahay, lalo pat mahal naman ang cost of living ngayon at malaki ang gastusin sa maintenance medication, regular check-up at ganyan din sa pagpapaospital kung kinakailangan. Sinabi pa ng Comadrona Party List, hindi dapat maging dahilan ng problema o stress sa kanilang bahay dahil hindi naman ito negosyo o luho kundi bunga ng kanilang pagpapagal, pawis at sakripisyo. Binigyan din ni Attorney Gomalia na sa mga kananuyunan, maraming mga senior citizen ang naiiwan sa bahay bilang tagapag-alaga ng mga apo, tagapangasiwa ng bahay at patuloy pa rin ang pagbibigyan ng gabay sa pamilya. Sa pamamagitan niya ng exemption ng mga ito mula sa annual real estate tax, may papakita ng gobyerno ang pagkilala pa rin sa kanilang mga nagagawa bilang minsan naging bahagi ng lakas paggawa, pagbibigay sa kanila ng dignidad at iparamdam ang ginhawa sa panahon na mas kailangan nila ito. Alam mo ninyo, totoo yan. Pagka nagbabayad tayo ng amilyar, at makikita natin yung mga senior citizen at mayroong bigla ang pagtaas, makikita mo yung talaga sabi niya, sana naman namin kukunin yung pambayad dito, Oo, kaya nga po itong panukalang ito ng ang Comadrona Party List, napapanahon, at dapat sigurong mabigyan talaga ng pansin. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago po mag alas 5 ng umaga.
Ay, muli magandang umaga po sa mga seafarers natin, sa lahat po ng mga Pilipinong OFW na pabalik ng Pilipinas. Sana wag na ho tayong magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Produkto po ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po nito Cora Helen Tanyong po mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay world class ho ang dating. Gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI, ng DOST para nang sa gayon ay maging global po ang dating. Kaya para sa mga interesado, makipag-ugnayan po sa 0919-095-5935 0919-095-5935 para po sa inyong mga orders. Kung gusto ho naman yung i-check yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka, i-check mo ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ayan, dyan po pwede ho kayong mag-inquire. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Siyempre naman, pagka malakas ang ating ekonomiya, hindi na ho gagayahin ng ibang mga hindi mo alam kung may tama o wala, na mga vlogger. Viral po kasi ngayon sa social media ang content ng isang vlogger na dahil na po sa sobrang katapangan at magkaroon ng magandang content, niliyaban ang kanyang sarili para sa kanyang vlog. Sa video, nagpaalala pa ang vlogger na si Boy Tapang ng Kalinog, Iloilo City. To, kumusta ka na? Sa mga bata na huwag siyang tutularan. At saka ininom ang gasolina at binuhusan pa ng gasolina din ang kanyang katawan. Pagkatapos pahira ng katawan, o buhusan ng gasolina ang kanyang katawan, naglagay ito ng kiniskis nito ang isang stick nang magliyab at saka doon ho kumalat ang apoy sa kanyang katawan. Nataranta si Boy Tapang. Inihulog ang kanyang sarili sa isang mababaw na hukay malapit sa lugar kung saan siya ang nagvideo. Ayun, mabuti na lang na isugod ka agad sa hospital si Boy Tapang. 44 seconds lang ho naman ang itinagal ng video na yon at naisugod ka agad ang content creator na si Boy Tapang na ngayon ay umaapila ng tulong para sa kanyang pagpapagaling. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Sa kagustuhang kumita, ayan, buntik mapahamak ang sarili. Maganda umaga, Pilipinas! Boy Tapang, ano ka ron? Ay, sus, may ginoong buhay ito. 59 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo ho na may mag-ultamayo para sabay ho naman dalubhasa, isang kapsula, dalawang kapsula, isang oras bago matulog. Yan ang pinaka-efficient para ho ma-achieve natin ang mga benefits ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial ng Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po matestimonial, kundi clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC. Yan po yung tinatawag na mga dalubhasa na commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang nagtataboy ng toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Na-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. At napapalakas natin ang ating immunity. Para ho sa mga may katanungan, lalong-lalo na sa mga senior citizen, magtanong ho tayo sa 0917-110-6580. Wala hong masama kung tayo po yung nagtatanong. Lalong-lalo na pagka may kinalaman po sa anumang bagay na ipapasok natin sa ating katawan. 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration bilang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ito po ay halal certified, available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag ho natin kalimutan ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas!
Ay, at paalala nga pala natin sa ating pong mga suki, ha? Lalong-lalo na doon sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, ha? Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa Bunghongsing Industry with easiest term. Aba, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin na may proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Severa Mabalacat, Severa Bacolod, Samira at saka Severa Prestige. Napakalapit naman po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township yung iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, grocery stores at palengke. Aba, pati munisipyo nandun ho sa loob mismo ng township. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-511-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, dumating na ang panibagong 3,270 metric tons ang inangkat na sibuyas sa bansa. Nasa 2,300 metric tons sa mga ito ang kulay pulang sibuyas, habang 970 metric tons naman ang puti. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng importation na mapababa ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan matapos sumipa sa 200 pesos ang bawat kilo nito. Dahil dito inaasahang bababa sa 80 hanggang 100 pesos per kilo ang red onion kasabay ng local harvest season. Pero sa totoo lang, mas masarap ho yung lokal na ani. Diba? Yung aning sibuyas ng mga magsasibuyas dyan ho sa Nueva Ecija. Kasarap ano ha? Ang layo sa sibuyas ng ibang bansa. Alamin muna natin ang lagyan ng panahon mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po, Sir Angel. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw, currently ay umiira lang easterly sa buong bansa. Kaya dahil po dito sa easterlies, ay asahan po natin ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Although may chance pa rin na mga pag-ulan sa may bahagi po ng Aurora at Quezon. Otherwise po for Metro Manila and the rest of the country, generally fair weather conditions po tayo. Mainit po lalong-lalo pagdating ng tanghali at may mga posibilidad lamang po na mga biglaang pagbuhos ng ulan dulot ng mga isolated na thunderstorms. At sa ngayon po wala man tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility at wala din po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon kaya malaya pong mga kapalawat ang mga kababayan natin sa ngayon. Sa mga susunod na araw, ina-expect po natin na magpapatuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies at magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. At based po sa ating forecast, dito po sa Metro Manila, yung heat index po ay maaaring umabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. At yung pinakamataas naman po sa buong bansa, maaaring maranasan po sa Masbate City, sa Catarman, pati na rin po sa Zamboanga City, na maaaring umabot po ng 41 degrees Celsius. Yan naman po litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, Baguio daw. For Baguio area, yung heat index po ba? Heat index, oo. For Baguio City naman po, yung heat index po ay maaaring umabot ng 27 for today po. 27. Uy, mainit na rin, ano ha? Yes po. Tapos ano minimum? Ang minimum temperatures po for Baguio City is for now po, nasa 14 degrees Celsius. Malamig pa rin. Yes po. Madaling Pero araw. heat index po ito. So, yung temperatures po talaga, as in yung record po ng mga thermometers natin, maaaring umabot pa rin po ng 24, 25. 24, 25. Davao? For Davao area naman po, yung heat index naman po for Davao, maaaring umabot po ng 38 degrees Celsius, pero yung temperatures po is maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees. Oo. Pero tigil na yung ulan? Kasi the past few days, malakas ang tuloy-tuloy mga pag-ulan dun eh. Yes, Ilang bahagi ng Mindanao. Yes po. So,
Although may chances pa rin po ng thunderstorms pero hindi na po tuloy-tuloy yung mga pag-ulan for today. Okay. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Good morning po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Pero hindi dahil sa maganda ng panahon, hindi pa rin tayo magbabaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga emergency kits natin at sa household use. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 6 sa kada 10 Pilipino ang nagsasabing dapat pagtuunan ng Department of Science and Technology o DOST ang mga proyektong titiyak sa food security ng bansa. Sa ikinasang survey ng SWS na kinomisyon ng ahensya mismo, tinanong ang mga respondent kung ano ang pinakanais nilang bigyang prioridad ng Department of Science and Technology. Sa resulta, lumalabas na 63% ang nagsasabing food security, 57% ang magpapabuti sa health at nutrition intervention, at 50% naman ang nagsasabing dapat pagbutihin pa ng DOST ang science education at mga alok na oportunidad. Isinagawa ang nasabing survey 2 araw matapos magdeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng lokal na bigas. Dapat naman ho talaga dito nakatuon ang mga programa natin sa research and development dahil tayo po ay agricultural country. Kaya nagtatanga tayo, Secretary Solidum bakit nga ba yung mga undersecretary ho ninyo abala ho sa mga roadshow, sa mga international exhibit na may kinalaman po sa electronics? Di ba? Yun ho, matagal na ho nating tinatanong yun. Bakit may mga exhibit tayo na dinadaluhan sa Estados Unidos na may kinalaman sa electronics? Anong advancement ba natin sa electronics? Di ba? Kaya pa naman. Kaya hindi na pagtutuunan ng pansin yung mga programa para po sa pagpapalakas ng food security natin Ayan, at least may survey. Siguro naman ngayon ang dadalhin natin sa mga roadshow sa ibang bansa, may kinalaman na ho sa pagkain. Sa research and development natin sa pagkain, hindi na ho sa electronics. Di ba? Sa totoo lang, ang dami-dami nating mga exhibit na pinupuntahan doon. Ano naman napala natin? May report ba kayo sa kapakinabangan ng Pilipinas? Ang dami-dami yung mga pinapupunta doon. Tapos nagagalit kayo pagka pinupuna kayo. Sabi dati, si Angelo, yan, supportive yan sa DOST. Supportive ho naman ako sa mga programa. Di ba? Di ba, pinopromote natin yung Philippine textile industry. Di ba? Pero magdala ka ng electronics exhibit sa ibang bansa, para yatang saliwa, tapos si Elon Musk ngayon, kausap DTI. Asan na yung PSA, yung Philippine Space Agency ho natin? Di ba? Ay, naku, Mr. President. Mukhang talaga marami ho kayong dapat palitan sa inyong gabinete. Magandang umaga, Pilipinas! Ikaw mambibig ng mga tauhan ng International Criminal Court Office of the Prosecutor kaugnay ng kumakalat na impormasyon na may kinalaman sa posibleng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, hindi ito magkukomento sa nagpapatuloy na investigasyon at no comment din sila sa report na kumalat sa Pilipinas. Ginawa nito ang payag sa gitna ng report na inisyuhan daw ng warrant ang dating Pangulo sa gitna ng investigasyon ng mga crimes against humanity sa madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Kasama na natin. Ma'am Dana, good morning. Good morning. Magandang umaga po. Opo, may report ho kasi lumabas na sabi ho ng PAOK, yun daw pong ibang mga detainees natin, bukod sa nagda-dialysis, merong HIV treatment na kinakailangan? Well, may mga narinig, kasi nga po tayo na unofficial reports na ganyan. Kaya binamadali po natin yung deportation dito mga foreign nationals. Sa ngayon po, parang mahigit 500 pa yung set to be deported doon po sa facility. We want this to be expedited kasi gusto din po natin na may space pa para sa mga bago pa pong huli. Teka muna ma'am,
So, walang official report na merong may HIV case na? Sa ngayon po, wala pa po kaming natatanggap na official report. Nakuha lang din po natin yung information sa mga media. Saan kaya nanggaling yun? Siguro dun sa next na pagpupulong po namin with PAOK, baka meron po mga detalye na kailangan pagdiskusyonan. Pero ano ba yung treatment? How are we handling itong mga detainees? Kung 500 sila mahigit, within the capacity para ba ng inyong mga detention facility yan? Doon sa detention facility po ng immigration, hindi po talaga na kaya ng ating detention facility. The detention facility of the BI has a capacity of only around 100 plus. Ngayon po, mahigit 300 na po yung laman nun. So lahat po ng mga bago na huli natin with other government agencies, tutulungan po nila tayo para sila yung mag-house ng mga huli. Sila po yung maging repository ng mga huli. Tayo po ang legal custody, sa immigration po ang legal custody. But ang physical custody doon po sa partner agency natin. Pero they undergo prior to detention, they undergo medical check-up. Yes. The entire process pa rin po, ang kaibahan lang yung physical custody mapupunta po doon sa arresting agency. But is there a way to validate that information? Kasi nakakabahala yun, ha? Kung meron ng may HIV doon, tapos pauuwiin natin, di ba? Baka sabihin pa, tayo nagpadala ng virus doon. Yes, saka posible po na maging simula ito or mitsa ito ng pagkalat ng sakit na ito among wards po. Kaya yun pong next na coordination natin with PAOK, kasama po siguro ito sa mga agenda na pag-uusapan. Para kung meron man po, at least we can make informed decisions doon sa mga cases na nandoon. Pero ano ba yun? Separate ang babae at lalaki sa detention facility? We are not privy po kung paano yung arrangement nila doon sa PAOK. Pero from what we know, parang ganoon kasi malaki naman po yung building. So there's enough room for parang separation ng mga gender. Kasi di ba kung may ganitong impormasyon, baka lang ako lalo pang kumalat kung nandun lang sila sa pasilidad tapos nagkikita-kita sila, di ba? How much mo lang di ba? Hatakin yung kung may magkasintahan o mga magpartner diyan. Di ba? Maraming mga posibilidad eh. So, as of now, gaano karami na ho ba yung napapadeport natin, Ma'am Dana? Sa ngayon po, parang pumalo na tayo sa mga 400 siguro yung na-report natin for this year. Ang pinakamabilis po natin na deportation was around 2 weeks right after po mahuli. So, yun po ang inaano natin na ma-replicate natin at maging standard po na bilis. Yan po ay kung walang mga other accountabilities dito at yung individual po. Pero lang pasaporte, may travel document lang ready. Pero mukhang iba yata sinasadya na mapailan sila ng case dito locally para hindi sila mapadeport. Yun po yung demand scheme. As in the case po nung Korean na recently po nahuli nung yung nag-attempt tumakas? Yes. Doon po sa kanyang mukhang demanda scheme din to, yung kinakasuhan yung kanila pong mga sarili para hindi sila agad ma-deport. Mas makapagtagal dito. Kasi pag deport sila, haharapin na nila yung mga kaso and maaari pong bitay or life. Mabigat yung kasong kakaharapin nila doon pag parusa pala. That's why, yes, that's why they are trying to do ways para i-prolong po yung pagpapatapon sa kanila palabas ng bansa. Di ba, imposible naman hindi ka agad ma-assess ng piskal na mahawak ng kaso na demand scheme lang yung kanilang modus? Well, posible po may mga kausap din itong mga foreign nationals na ito. Kaya nagbanta po before ang Secretary of Justice to go after dito sa mga abogado, ng mga nagpapagamit
sa mga foreign nationals para po dito sa scheme na ito. Kasi yun po, while this is beyond the capacity of the BI already, nagpapasalamat tayo na katulong sa atin yung DOJ dyan na ma-compel yung mga korte po na i-expedite po yung mga resolution ng kaso. Oo nga naman, kasi manghuhuli kayo pagkatapos meron pa ng mga unscrupulous practitioner ng batas natin, di ba? Na magbibigay pa ng ng legal cover para wag mapa-deport yung ay naku. Oo. Marami na diyan, ma'am. Marami bang napatunayan na tayo na involved sa ganyang kaso? Mga ilan na po nakikita. May ongoing. Yan doon sa mga pugante. Usually anong kaso nung kanilang demanda mi? Ang usual cases po niyan, vowsy. Vowsy. Ng asawa. Yung isa nga po sa nakakatawang storya, yung Pilipina po na may Japanese national na asawa. Pinailan niya ng vowsy, pero araw-araw pa rin niya minibigita. Hindi napadalhan po ng pagkain. Alat ang halata. Oo. Hindi, mahaba lang. Love niya lang daw talaga, kaya mahaba ang pasensya niya. Hindi namanda ng vowsy, pagkatapos dalaw pa rin ang dalaw, ha? Ay, sus, may gino. Apart from vowsy po, estafa. Yun yung isa po sa mga... Kasi madaling yun. Mag-iimbento ka lang ng transaction kunwari, di ba? So estafa at saka vowsy ang kadalasan ginagamit nitong mga foreign fugitives na ito na gusto manatili sa Pilipinas para sa kanilang demanda-me scheme. Ayos. Siya, sige. Thank you, Ma'am Dana. At thank you for educating. Paki-update naman kami kung may findings kayo dito sa sinasabing HIV cases sa mga detainees natin. Ha? Thank you. Yes. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Si Ma'am Dana Sandoval mula po sa Bureau of Immigration. Ayun, ha? Oo nga naman, dinimanda mo. Di ba dapat galit ka? Dinimanda mo. Tapos ikaw pang dalaw ng dalaw, dinadala mo pa ng pagkain. Iba rin tong mga gulpi, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Champion Detergent. Umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang 5 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa ating mga seafarers, sa mga balikbayan nating mga kababayan. Ingat po kayo at maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Sa inyong pagpupursige na makatulong para po mapalakas ang ating dollar reserve sa Pilipinas. Kung pauwi kayo ng Pilipinas, pakiusap natin, tulungan din natin ang ating mga magsasaka, ha? Meron po silang yung mga magsasaka, yung mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, meron po silang sariling brand ng tsokolate, yung Tangerine Chocolate. Available sa 0919-0955-935. Tatulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-0955-935. Yung mahigit 10 variants po pwede ho naman yung i-check sa tangerinechocolate.ph, ano? Ang mga raw materials niya ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DTI at saka ng DOST. Tangerine Chocolate, tangkilikin ang gawang atin, ipagmalaki natin. Sabi ho ni Dr. Helen Tan, sa bawat biliho natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! May update po na tayo sa malawakang wildfire sa barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Nandun pa rin si Danny Kumilang, Arits 37. Danny, good morning. Sir Angel, isang malawakan ngang wildfire ang naganap sa Purokwan, barangay Pundakit, San Antonio, Zambales, kung saan nasilayan ng mga residente ang nakakasilaw na liwanag mula sa apoy na mabilis na kumalat mula sa kabundukang pababa sa nasabing lugar. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang sunog kahapon pa at hindi inaakalang tatagal ito hanggang kagabi. Marami ang nanghihinayang sa insidente, lalo na't ang kabundukang ito ay isa umano sa mga kilalang tanawin sa lugar at madalas gawing background sa mga larawan. Bukod sa pagiging atraksyon, kilala rin ang lugar bilang pinaghuhulihan ng usa at baboy ramo ng ilang mga ngaso. Ayon sa mga nagkomento,
sa viral na sunog sa lugar. Sinabi ng ilang netizen, may mga nakaabang naman bumbero pero normal naman daw na magkakaroon ng wildfire dito sa Zambales, lalo na kapag sobrang init at tuyong-tuyo ang mga dahon. Sa ngayon, Sir Angel, patuloy nating sinusubukan kumuha ng opisyal na ulat mula sa Bureau of Fire Protection, BFP, sa Zambales upang matukoy ang sanhi ng sunog at kung sino ang posibleng responsable, pati na rin ang malawakang pinsalang iniwan na nasabing insidente. Dani, mga ilang hektarya yung naapektuhan? Ay hindi pa natin Hindi pa alam. matukoy dahil malawak. Pero natigil na ha? Na-control na yung sunog. Medyo control na ayon sa nakuha nating impormasyon sa ilang netizen sa lugar. Oo. Kasi nga talagang matinding pagkalat, kaya nga sabi nung iba, parang natulad sa ibang bansa. Yung sunog, yan Wag dapat naman. ito, nananalangin tayo. Oo, wag naman sana. At, pero yung sa ibang bansa kasi, ng mga panahong yun, malakas ang hangin. Kaya hindi makagana yung kanilang mga helicopter na dapat maghakot ng tubig. Ano ha? Dito sa atin, ang problema natin, hindi nga malakas ang hangin, ala naman tayong helicopter na ganun. Iyon, tama. Kaya hindi basta mapula, tsaka hindi naman makakakit sa kabundukan, Oo. itong mga Bureau of Fire Protection na nakaabang sa baba. Sige, bigyan mga kami ng update mamaya. At, pero kitang-kita sa mga kabahayan, no? Medyo malapit-lapit na rin. Oo. Anyway, mamaya tawagan din natin ang DNR. Anong pwedeng gawin dito? Pero kailan huling nagkaroon ng ganyan sunog? Ayon sa mga netizen, tuwing daw gantong mainit ang panahon, nangyayari daw yan eh. Doon sa lugar. Pero hindi ganyan kalawak. Hindi ganyan kalawak. Sobrang laki ngayon, kaya nag-viral eh. Wow, sige. Antabayan na namin mga follow-up, Danny, ha? Thank you. Okay, Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isama ho natin sa panalangin ng ating mga kababayang apektuhan. Ito pong tumitindi. Sana naman pigil na, no, ha? Itong wildfire na ito dyan po sa Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Maganda umaga, Pilipinas! DOTR nagtalaga ng 2 hotline na tututok sa mga reklamo ng pang-abuso sa NAIA. Nako, salamat po. Ano ha? Iba talaga si Vince Dizon. Ano ha? Bilis umaksyon. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa Rich by Bal. Kuya Angel, maaari na ngayong gamitin ng publiko ang 2 designated hotline number para sa mga reklamo at pang-aabuso sa Ninayak International Airport o NAIA. Ito'y kasunod ng insidente ng tanimbala sa NAIA Terminal 3 noong nakarang Huwebes, Marso 6. Git ni Transportation Secretary Vince Dizon, sino mang mga empleyado ng pamahalaan na sangkot sa lahat ng uri ng pang-aabuso ay hindi dapat magkaroon ng puwang sa gobyerno. Una nang tinanggal sa trabaho at nahaharap pa sa patong-patong na mga kasong kriminal at administratibo ang 3 screening officer na sangkot sa insidente. Inatasan na rin ng kalihim ang Office for Transportation Security o OTS na magsagawa ng pagbabago sa mga pinatutupad na protokol ng seguridad sa NAIA. Dahil dito'y hinihimok ni Secretary Dizon ng publiko na i-report ang mga reklamo at pang-abuso sa mga hotline number na 0960-461-6877 at 0920-946-3687. Narito si DOTR Secretary Vince Dizon. I-report to agad sa hotline na yan. And that hotline will go straight to Yusek Ato, to Yusek Jim, to GM Eric and myself. No, and we will act on it. Huwag natin hintayin na ilang araw pa, tapos magagawa na natin kapag pinost na sa social media at report ng media na. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po na may magultabayo. Pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostream plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial o kwentong kutsero, testimonial dyan po sa Japan. Ano, ha? Ang ultabayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan na itatabog
pagbababoy po nito ang mga toksin sa ating katawan dahil ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell, ang commander ng ating immune system. Nakatutulong ito para ma-achieve natin magandang tulog, malabanan ang puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka magandang gising natin sa kinabukasan, maganda ang ating disposition sa buhay, masigla tayong humaharap sa panibagong hamon. Kung meron pa ho tayong mga concerns, mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang Ultabayo po ay available sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed at syempre sa lahat po ng mga branches ng Mercury Drug Store. Ang Ultabayo po ay halal certified at rehistrado bilang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Food and Drug Administration o FDA. Pero wag natin kalimutan ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Happy birthday kay Mary Jane Velarde ng Barangay Del Monte, Quezon City. Binabati ka ni Mayor Seni Mendoza. Ay, Mayor Seni, magandang umaga po sa inyo. Ganyan din kay Justice Max De Leon. Good morning po, Justice Max De Leon. Magandang umaga din po kay Ambassador Harry Angping. At syempre, wag natin kalimutan si Kaador Plato na laging maagang gumigising, nakatutok po sa ating programa. Naimbag na bigat sa ating mga kababayan dyan po sa Apari, Cagayan at mga taga-Imos, Cavite. Maganda umaga, Pilipinas! 32 makalipas ang alas 5. Champion Detergent. Da umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 na umaga. Mahiwagang tunog. Shower muna tayo gamit ang Shield Bath Soap. Ito na ang ating mahiwagang tunog. 25,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Galingan nyo naman. Para may pamigay na natin yung ating premyo na 5,000, ha? Pwede ba sumali ang mga taga-Taipei, Taiwan? Pwede, pero peso ninyo matatanggap ang premyo. Ang inyo pong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number at ang mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. 25,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Nanawagan naman ang mga business leaders ng Oriental Mindoro sa lahat ng mga botante sa probinsyang pag-isipang maigi ang mga ibobotong pinuno sa nalalapit na eleksyon. Sa gitna ito ng mga suliraning kinakaharap ng lalawigan, gaya na lamang ng pagbaba ng bilang ng mga paaralan sa loob ng 4 na taon hanggang 2020 at pagbaba ng mga mag-aaral sa preschool sa kabila ng taunang paglagaw ng kanilang populasyon. Pati na rin daw ang mga kalsadang walang maunlad o walang pag-unlad sa nakalipas na 10 taon. May pagpapabaya ng lokal na pamahalaan sa infrastruktura sa kabila ng pagdami ng mga SUV at pagbaba din ng 77% ng average na kita ng probinsya mula 1.05 billion pesos noong 2015, naging 240 million na lamang. Bukod pa rito ang problema sa supply ng kuryente. Yun yung pinakamatinding problema. Supply ng kuryente, mabagal na paglago ng produksyon ng palay at iba pang mga agricultural products ng Oriental Mindoro. Kakulangan ng pagkain na kanilang isinisisi sa kawalan ng kakayahan at kurap na pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang namumunong mga politiko. Mantakin ho ninyo, 6 na taon na pala ang liderato ni Governor Bons Dolor yan po sa Oriental Mindoro, pero ala pa rin mga improvement silang nakikita hanggang ngayon. Samantala, naniniwala naman ang senatorial candidate na si Las Piñas Representative Camille Villar na mahalagang may patupad ng tamang hakbang o mga batas sa pagtugon sa climate change. Ayon kay Villar, kailangan ding masigurong nakasasabay ang mga batas sa kasalukuyang hinihingi ng panahon o sa pagbabago po ng panahon. Gaya na lamang niya ng batas na nagmamandato sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno na ikonsidera ang climate change, kalamidad at agrikultura sa kanilang mga programa. Halimbawa na lamang niya rito ang Agri-Agrarian Reform Credit Law na nagmamandato sa mga bangko na magbigay ng 25% ng kanilang kapital o nagpapautang sa agribusiness o agri-beneficiaries.
Kasama na natin ngayon si Attorney Norlito Enaran, Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement ng DNR. Alam po ninyo kahapon na banggit ho natin yung Masungi JU Reserve at pinupo na po ito ng isang senador na para daw mas kinakampihan ang nagsisira ng kalikasan kaysa doon sa mga grupong nagsisikap na ito pong ay mapangalagaan. Ano ho kaya ang naging pasya rito o naging dahilan kung bakit nagkaroon ho ng ganung pagpapasya ang DNR? Attorney, magandang umaga po sa inyo, ASEC. Hello, ASEC. Magandang umaga tayo. Opo. ASEC. Yes, Opo, ang pagkakaalam namin, medyo dumaan ho ito sa mahabang review. Pero siguro ho mas makabubuti na kayo ho yung magpaliwanag bakit tayo umabot dun sa punto na nakansila yung agreement dun sa Blue Star. Yes, magandang umaga sa iyo, Sir Angelo Palmones at yung mga tagapakinig dito po sa DCRH. Opo. Since 2014 po, meron na po tayong obserbasyon mula sa Commission on Audit. Kasi po, ang kontrata dito is for housing project. Ang coverage ng ating 2002 supplemental agreement ay pagtatayo po ng 5,000 units ng housing dito sa area na ito, covering 300 hectares. Okay. So, since 2002 hanggang ngayon po, wala pong nakukonstruct na housing unit dito po sa 300 hectares na ito. Kaya po, nag-imbestiga po ang DNR at nakita natin na madaming paglabag sa batas at mga paglabag doon sa provision ng kontrata. Unang-una po, doon sa batas, walang na-issue na presidential proclamation reserving this area as housing project. Pangalawa po, wala siyang bidding. Okay. So ilan sa mga importante nakita natin na kailangan talagang kanselahin yung ating kontrata. Pangalawa, yung mga paglabag doon sa mismong provision ng kontrata. Mayroon silang mga paglabag na una-una hindi na kumpleto yung paggawa ng housing project. Pangalawa, yung paniningil po nila kasi naiba po yung gamit ng area. So aside from or instead of constructing houses, ito po ay naging ecotourism site. At naglagay po sila ng mga struktura doon at nagpapapasok ng ating mga kababayan na may karampatang bayad po. Kaya po nung ating recommendation ay ikansela na itong 2002 supplemental agreement which is for housing project. Okay. So kung walang naitayo, di ba pabor nga yun para sa kalikasan na attorney na walang, kaya lang ginawang ecotourism naman, parang ginawang separate na negosyo. Sino ba dapat na makinabang doon sa may ipapatayong bahay kung sakali man? Doon sa original contract, kasi ang kinakansela natin is just the supplemental agreement. Apo. Yung original contract nila is the 1997 joint venture agreement. Doon po sa joint venture agreement, ang coverage na area is 130 hectares. Meron po yung presidential proclamation na for housing purpose talaga yun. Okay. Now, nung hindi masunod din yung housing project doon sa original contract, nakakita sila ng adjacent na lot owned by government. So 300 hectares. Ito yung naging subject nung supplemental agreement. Nagdagdag po sila. Pero itong panibagong dagdag na 300 hectares, wala po itong presidential proclamation. Kaya ang sinasabi natin, kailangan makansela itong 2002 supplemental agreement. We have to remember that dalawa ang entities dito. Doon sa mga housing projects, ang may kontrata is Blue Star Construction and Development Corporation for housing purposes. Now, after several years, nagtayo po ng isang corporation, ito naman is non-stock corporation, which is the Masungi J Reserve Foundation Incorporated. Opo. Ito na po yung nangangasiwa dito sa Masungi J Reserve. Ito yung attraction, yung may mga rock formation or the Masungi Karst. Okay. So, po, ang sinasabi ng DNR is that gusto rin natin na i-preserve itong area. That's why hindi na po naangkop yung housing project dito.
So actually kung tutuusin, parehas po yung ating intensyon doon sa mga nangangasiwa ngayon ng masungi na i-preserve natin yung area. But we have to consider multi-stakeholder approach. Kasi po yun ang sinasabi ng batas. Multi-stakeholder approach in the sense that i-consider din natin yung mga LGUs, i-consider natin yung ating mga NGOs dito sa area, yung NCIP, yung IP dito kasi may mga dumagat remontado rito, indigenous peoples, and at the same time yung other stakeholders, especially the Department of Justice through the New Bilibid Prison kasi ito po ay diniklara ng presidente na maging site ng New Bilibid Prison. Okay. So, yung sinasabi ng Masungi Geo Reserve Foundation na naiitsapwera na sila, hindi naman pala. You will continue with the effort para mapanatiling ma-preserve yung kalikasan. Tama po, Sir Angelo, kasi yun po ang mandato ng Department of Environment and Natural Resources. Okay. Nangangalaga po tayo sa ating kalikasan. Ang ginagawa po natin ngayon is just to untangle the several contracts na na-issue dito sa area na ito. We have to remember na iba't ibang administration, may iba't ibang issuances dito sa area na ito. That's why ngayon lang po nagkaroon yung ating mahal na secretary ng pagkakataon na himay-himayin ano yung mga kontrata na po pwede nang i-cancela, anong mga kontrata na po pwedeng ituloy natin. Para nga naman makapagpasok ka ng tamang programa, Kung talagang for preservation, edi preserve natin. Bakit mo ipipilit pa yung housing? Di ba? So wala nang housing, hindi na magtatayo ng pabahay diyan sa area sa Geo Reserve na 'yan. There's no plan. Yun po yung magiging epekto po pag kinansela natin yung kontrata na to, yung 2002 supplemental agreement kasi for housing po 'yan. Kaya nga po kung preservation ang gagawin natin dito, iaayos natin sa ganung pamamaraan which is for preservation at i-maintain natin yung beauty nung mga rock formations na nandito sa Masungi Geo Reserve. Nako, mukhang may nabudol na mga mambabatas na naman ditong sumasakay sa issue. Mukhang hindi yata kinausap mo ng DNR bago pumapil. Anyway. Sir Angelo, ilang beses na din po kami pumunta sa Congress, sa House of Rep, and then sa Senate. Ini-explain po natin yung mga iba't ibang mga kontrata na nagpatong-patong dito sa Masungi area na ito. Okay. Kaya kung aalisin yung Blue Star to secure the area, sino magte-take over to protect the Geo Reserve? Attorney? Sir Angelo, pag na-cancel natin itong 2002 supplemental agreement, may isa pang kontrata actually na nakapirma rito ang ating former secretary, si Secretary Gina Lopez, at ang Masungi Geo Reserve Foundation Incorporated. Ito yung 2017 MOA covering an area of 2,700 hectares. Laki, ha? Kasama na po dyan yung mga area ng nasa joint venture agreement and then supplemental agreement. So 2,700 hectares yan, 10 area ng BGC. So ganun po kalaki ang pinapangasiwaan ng Masungi Geo Reserve Foundation Incorporated. So ang sinasabi natin, ang approach natin kasi ang ibang portion dito is protected area. Ang sinasabi natin na pangasiwaan ito na naayon sa batas, yung ating NIPAS as amended by NIPAS, yung National Integrated Protected Area System. Dito po sa NIPAS, ang nag-govern ay yung ating PAMBI, yung Protected Area Management Board, na maraming mga kasapi doon. Ang DNR ay isa lamang po na kasapi. Ang marami doon ay sa local government units, yung ating barangay, yung ating city, yung ating munisipyo, yung ating probinsya. In fact, sa NIPAS, nakalagay doon, member doon ang House of Representatives at ang Senate na garon sa area. Okay. At least loud and clear na ipaliwanag ko ninyo dahil doon sa mga lumabas na balita, parang minadali, parang nagkaroon ng business interest. Baka daw mamaya biglang i-award na naman ito sa simpalibagong developer na magtatayo ng kung ano-ano dyan at siyempre ang maapektuhan yan downstream, yung mga kababayan nating babahain dito sa ibaba ng protected area na yan o ng Geo Reserve na yan. So malinaw, this will be preserved
para mapangalagaan ang ating kalikasan. Ayan, ha. Siguro sa ibang pagkakataon, attorney, mapag-usapan din natin, ano pa ba yung mga natitirang mga endemic species dyan? And hindi naman tayo anti-development, ano ha? Pero kung ito ay magdudulot ng lalong pagbaha downstream, alam ho ninyo, it's really high time that we protect our mountains, ano ha? Napakahalaga ho na pinangangalagaan ho natin at itong mga dinideklarang mga protected area. Attorney Eneran, maraming salamat po for joining us this morning. Maraming salamat sa paggising ho ng maaga. Thank you. Ingat po kayo. Maraming salamat sa Angelo Palmones. Thank you po. Thank you. Ayan. Sana naman nagkaliwanagan na ho dito, ano ha? At doon sa mga sumasakay na mga politiko, baka po pwede, pakicheck ho muna ninyo. Magpa-check ho muna kayo bago ho kayo dumaldal. Maganda umaga, Pilipinas! Trabaho Party List, suportado ang ilang artista o suportado ng ilang artista at mga lokal na opisyal. Detalye ng balita mula kay Edjal Parrosa, RH52. Edjal, good morning. Buo ang ipinakitang suporta ng komedyanteng si Melay Cantiveros sa 106 Trabaho Party List sa naganap na Kanlahi Festival sa lalawigan ng Tarlac. Kasama ni Melay sa float ng grupo ang first nominee na si Attorney Johan Bautista sa pagikayat sa mga Tarlakenyo na suportahan ang mga plataporma ng Hanay. Samantala, ipinakilala rin ni Lucena Quezon Mayor Mark Alcala ang 106 Trabaho Party List sa naganap na open forum sa syudad. Sa nasabing event din ipinaliwanag ni Attorney Bautista ang legislative agenda ng party list para dagdagan ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Layo ding isulong ng Trabaho Party List sa Kongreso ang mga karagdagang benepisyo sa mga empleyado gaya na lamang ng flexible working arrangement at transport allowance. Inihayag ng Trabaho Party List na mahalaga ang non-wage benefits upang mapagaan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng nakaraming Pilipino. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Isinusulong naman ni Senator Amy Marcos ang food tourism upang mapalakas ang turismo, mapaunlad ang kabuhayan ng mga lokal na negosyante at mga magsasaka. Sa town hall meeting pa rin ng radyo natin nationwide, sinabi ng kapatid ng Pangulo, kilala ang Pilipinas sa makukulay at masasarap na mga pagkaing katutubo. Tulad na lamang ng paboritong kakanin hanggang sa kakaibang putahe na minana natin sa ating mga ninuno. Isa dyan sa mga binibida natin sa buong mundo ang adobo. Kaya naman panahon na niya para kilalanin ang sariling yaman sa pagkain, hindi lamang bilang bahagi ng kultura kundi bilang isang mabisang paraan na makahikayat ng mas maraming turista, mga mamumuhunan at makapagbigyan ng trabaho sa ating mga kababayan. Naniniwala si Senator Amy na sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga ahensyang tulad ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture, maaaring mapalawak ang produksyon ng natatanging pagkain Pinoy, matulungan ang mga maliliit na mga negosyanteng lokal upang maabot ang mas malawak na merkado, lokal man o pandaigdigan. Sinabi ni Senator Amy na hihikayatin ng food tourism ang pagsibol ng micro, small and medium enterprises na gumawa ng natatanging produkto gaya ng kakanin, longganisa, tsokolate, suka at iba pang patok at hinahanap-hanap sa loob man o labas ng bansa. Ang food tourism, malaking bagay yun na hindi ako maniwala sa Ilocos, dinadayo para lamang sa bagnet, sa empanada, sa dinuguan, yung crispy dinuguan. Pinupuntahan talaga ng tao. So dapat, dyan sa sugod, ma-discover din ang lahat ng coconut specialties. Sariwang-sariwa kasi ang nyug dyan. At saka dapat, mag-invest tayo sa DTI ng mga food processed at DA. Ilalaban naman ang 108 Toda Action Party List sa Kongreso na mabigyan ng health at accident insurance ang mga tricycle driver at mga operator nito. Ito ang tiniyak ni dating Valenzuela City 3-term Councilor Robin Feliciano na first nominee ng Toda Action Party List. Ayon po kay Feliciano, dahil prone sa aksidente ang trabaho ng isang tricycle driver, makatuwiran lamang na sila ay magkaroon ng insurance policy. Tinukoy ni Feliciano ang datos ng MMDA na 5 tricycle drivers ang naaksidente kada araw. Dahil sa naturang sitwasyon, panahon na niya upang mabigyan ang iba pang mga TODA members ng mga tricycle ng kaparehong tulong. Kasama din sa isinusulong ng 108 TODA Action Party List ang mabigyan ng benepisyo sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig ang lahat ng mga membro ng TODA. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-8 na umaga. Pilipinas!
Hoy, may ababa kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Sa mga taga-Rizala, St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan. Naghahanap kayo ng affordable living but luxurious housing. Ayan, ha? Ay, baliktad pala. Luxurious living but affordable housing. Baliktad. St. Monique Balay. Meron ho silang townhouse model na Bianca, 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa detalye. Retailers ng karne ng baboy sa Baclaran Market. Aba, hindi pa nagpapatupad ang MSRP. Akala ko ba dapat kahapon ito? Alamin na natin ang detalye mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Hindi pa nagpapatupad ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy ang mga retailer dito sa Baclaran Market sa Parañaque City. Ang katwiran ng mga nagtitinda, hindi nila kayang ibaba sa 380 kada kilo ang presyo ng liempo at 350 naman sa pigi at kasim. Ang hango raw kasi nila sa mga dealer, hindi naman nagbaba ng presyo, kaya kung susundin nila ang MSRP, palugi silang magbebenta ng karne ng baboy. Mabibili pa rin sa 450 pesos kada kilo ang parehong liempo kasi mas tigre dito sa pamilihan, habang 350 pesos naman ang kada kilo ng pata at ng ribs. Nakiusap ang mga retailer sa Agriculture Department na kausapin ang mga supplier o dealer na magbaba ng presyo upang bumaba rin ang retail. Una nang sinabi sa DZRH yung sinago sa mga industriya ng agrikultura na walang dahilan upang hindi sumunod sa MSRP ang mga retailer dahil ibinaba na rin naman ang presyo ng farm gate. Pero ayon naman sa mga retailer dito sa pamilihan, mataas pa rin sa 321 pesos kada kilo ang farm gate sa Batangas. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Magtanim na kawayan para po sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa mga aral ni Hegel. Si Hegel po ay isang German philosopher, George Wilhelm Friedrich Hegel. Ang sabi niya, we learn from history that we do not learn from history. Obvious ba? Kaya tingnan nyo, nasaan ho ang Pilipinas ngayon? Maganda umaga, Pilipinas! Alas 6 na umaga.